The Holy Bible. Reading Plan, 16th Day, Tagalog Version, Genesis chapter 41 to 42, and Mark chapter 16. Ipinaliwanag ni Jose ang panaginip ng Faraon. Ika-41 kabanata. Pagkalipas ng 2 taon, nanaginip ang Faraon na nakatayo siya sa pampang ng ilog ng Nilo. Sa kaniyang panaginip, biglang may umahon na 7 maganda at matabang baka na kumakain ng damo. Maya-maya pa'y may umahon din na 7 pangit at payat na baka. Nilapitan ng 7 pangit at payat na baka ang 7 maganda at matabang baka at kinain. At nagising agad ang Faraon. Muling nakatulog ang Faraon at nanaginip na naman. Sa kanyang panaginip, nakakita siya ng 7 uhay na mataba ang butil na sumulpot sa isang sanga. At sa sanga ring iyon, sumulpot ang 7 uhay na payat ang butil na natuyo dahil sa mainit na hangin na galing sa silangan. Kinain agad ng mapapayat na uhay ang 7 matatabang uhay. At nagising agad ang hari. Akala niya'y totoo iyon, pero panaginip lang pala. Kinaumagahan, litong-lito ang isip ng Faraon tungkol sa mga panaginip niya. Kaya ipinatawag niya ang lahat ng salamangkero at matatalinong tao sa Ehipto. Sinabi niya sa kanila ang mga panaginip niya, pero wala ni isa man sa kanila ang makapagpaliwanag kung ano ang kahulugan nito. Pagkatapos, lumapit ang pinuno ng mga taga-silbi niya ng alak at nagsabi, "Naalala ko na po ngayon ang mga kasalanan ko. Hindi po ba't nagalit kayo noon sa akin at sa pinuno ng mga panadero at ipinakulong niyo po kami sa bahay ng kapitan ng mga gwardya sa palasyo? Isang gabi noon na naginip kaming 2 at magkaiba po ang kahulugan ng panaginip namin. May kasama kami roon na binatang Hebreo na alipin ng kapitan ng mga gwardya sa palasyo. Sinabi po namin sa kanya ang panaginip namin at ipinaliwanag niya sa amin ang kahulugan nito. Nagkatotoo ang sinabi niya tungkol sa amin. Pinabalik niyo po ako sa trabaho ko at ipinabitin ninyo sa puno ang bangkay ng kasama ko." Kaya ipinatawag ng Faraon si Jose at pinalabas siya agad sa bilangguan. Pagkatapos siyang gupitan at ahitan, nagpalit siya ng damit at pumunta sa Faraon. Sinabi ng Faraon sa kanya, "Nanaginip ako pero walang makapagpaliwanag ng kahulugan nito. May nagsabi sa akin na marunong kang magpaliwanag ng kahulugan ng mga panaginip." Sumagot si Jose, "Hindi po ako mahal na hari, kundi ang Diyos ang siyang magbibigay ng kahulugan ng mga panaginip ninyo para sa ikabubuti ninyo." Sinabi ng Faraon ang panaginip niya kay Jose. Sinabi niya, "Nanaginip ako na nakatayo ako sa pampang ng ilog Nilo. Biglang may umahon na 7 maganda at matabang baka at kumain sila ng damo. Maya-maya pa'y may umahon ding 7 pangit at payat na baka. Wala pa akong nakitang baka sa buong Ehipto na ganoon kapangit. Kinain ng mga pangit at payat na baka ang 7 matatabang baka na unang nagsiahon. Pero pagkakain nila hindi man lang halata na nakakain sila ng ganoon. Dahil ganoon pa rin sila kapapayat. At bigla akong nagising. Pero nakatulog ulit ako at nanaginip na naman. Nakakita ako ng 7 uhay na mataba ang butil na sumulpot sa isang sanga. At sa sanga ring iyon sumulpot din ang 7 uhay na payat ang butil at natuyo dahil sa mainit na hangin na galing sa silangan. At kinain ng mga payat na uhay ang 7 matatabang butil na uhay. Sinabi ko na ito sa mga salamangkero pero wala ni isa man sa kanila ang makapagpaliwanag ng kahulugan nito." Sinabi ni Jose sa Faraon, "Mahal na hari, ang 2 panaginip po ninyo ay iisa lang ang kahulugan. Sa pamamagitan ng mga panaginip ninyo, ipinapahayag sa inyo ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin. Ang 7 matatabang baka at 7 matatabang uhay ay parehong 7 taon ang kahulugan. Ang 7 payat at pangit na baka at ang 7 payat na butil na uhay na pinatigas ng mainit na hangin na galing sa silangan ay nangangahulugan po ng 7 taong taggutom. Gaya po ng sinabi ko sa inyo, mahal na Faraon, ipinapahayag sa inyo ng Diyos
kung ano po ang kanyang gagawin. Sa loob po ng darating na 7 taon, magiging labis ang kasaganaan sa buong Ehipto. Pero susundan po agad ito ng 7 taon na taggutom. At makakalimutan na ng mga tao ang naranasan nilang kasaganaan dahil ang taggutom ay nagdulot ng pinsala sa lupain ng Ehipto. Matinding taggutom po ang darating na parang hindi nakaranas ng kasaganaan ang lupain ng Ehipto. 2 beses po kayong nanaginip, mahal na Faraon, para malaman nyo na itinakda ng Diyos na mangyayari ito at malapit na itong mangyari. Kaya ngayon, mahal na Faraon, iminumungkahi ko po na dapat kayong pumili ng isang matalinong tao para mamahala sa lupain ng Ehipto. Maglagay din po kayo ng mga opisyal sa buong Ehipto para ihanda ang lugar na ito sa loob ng 7 taon na kasaganaan. Sa mga panahong iyon, ipaipon nyo rin po sa kanila ang lahat ng makokolekta ninyo galing sa mga ani. At sa ilalim ng inyong pamamahala, ipatago po ninyo sa kanila ang mga ani sa mga kamalig ng mga lungsod. Ang mga pagkain ito ay ilalaan para sa mga tao kapag dumating na ang 7 taong taggutom sa Ehipto para hindi sila magutom. Ginawang tagapamahala si Jose sa Ehipto. Nagustuhan ng hari at ng kanyang mga opisyal ang mungkahi ni Jose. Sinabi niya sa kanyang mga opisyal, "Wala na tayong makikita pang ibang tao na kagaya ni Jose, na ginagabayan ng Espiritu ng Diyos." Kaya sinabi ng Faraon kay Jose, "Sapagkat sinabi sa iyo ng Diyos ang mga bagay na ito, wala na sigurong iba pang tao na may kaalaman at pangunawa na kagaya mo. Gagawin kita ngayon na tagapamahala ng aking kaharian at gobernador ng buong Ehipto. At susunod sa iyo ang lahat ng tauhan ko. Pero mas mataas pa rin ang karapatan ko kaysa sa iyo." Tinanggal agad ng Faraon ang kanyang singsing na pangtatak at isinuot sa daliri ni Jose. Pinasuotan niya si Jose ng espesyal na damit na gawa sa telang linen at pinasuotan ng gintong kwintas. Ipinagamit din niya kay Jose ang kanyang pangalawang karwahe at may mga tagapamalita na mauuna sa kanya na sumisigaw, "Lumuhod kayo sa gobernador!" Kaya simula noon, naging gobernador si Jose sa buong lupain ng Ehipto. Sinabi pa ng Faraon kay Jose, "Ako ang hari rito sa Ehipto, pero walang sino man ang gagawa ng kahit ano rito sa Ehipto nang walang pahintulot mo." Pinangalanan niya si Jose ng Zaphenat Paneah. Pinag-asawa rin niya si Jose kay Asenat na anak ni Potifera na pari mula sa lungsod ng On. Bilang gobernador, si Jose na ang namahala sa Ehipto. Si Jose ay 30 taong gulang pa lang nang magsimulang maglingkod sa Faraon. Umalis siya sa palasyo at umikot sa buong Ehipto. Tunay ngang naging masagana ang ani sa loob ng 7 taong kasaganaan. At sa panahong iyon, ipinaipon ni Jose ang lahat ng nakolekta galing sa mga ani. Ipinatago niya sa bawat lungsod ang mga ani na galing sa bukid sa palibot nito. Napakarami ng trigong naipon ni Jose, parang kasing dami ng buhangin sa tabing dagat. Itinigil na lang niya ang pagtatakal nito dahil hindi na ito makayanang takalin. Bago dumating ang taggutom, ipinanganak ang 2 anak ni Jose kay Asenat na anak ni Potifera na pari ng lungsod ng On. Pinangalanan ni Jose ang panganay na Manase dahil ayon sa kanya, "Dahil sa tulong ng Diyos nakalimutan ko ang mga paghihirap ko at ang aking pananabik sa sambahayan ng aking ama." Pinangalanan niya ang pangalawa niyang anak na Ephraim, sapagkat ayon sa kanya, "Dahil sa tulong ng Diyos, naging masagana ako sa lugar kung saan nakaranas ako ng mga paghihirap." Natapos na ang 7 taong kasaganaan sa Ehipto at nagsimula na ang 7 taong taggutom, katulad ng sinabi ni Jose. May taggutom sa iba't ibang lugar, pero may pagkain sa buong Ehipto. Dumating ang panahon na naramdaman din ng mga taga-Ehipto ang taggutom, kaya humingi sila ng pagkain sa hari. Sinabi ng hari sa kanila, "Pumunta kayo kay Jose, dahil siya ang magsasabi sa inyo kung ano ang gagawin ninyo. Lumaganap ang taggutom kahit saan."
At dahil sa matinding taggutom sa buong Ehipto, pinabuksan ni Jose ang lahat ng kamalig at pinagbilhan ng pagkain ang mga taga-Ehipto. Pumunta rin sa Ehipto ang halos lahat ng bansa para bumili ng pagkain kay Jose dahil matindi ang taggutom sa kanilang bansa. Genesis chapter 42. Pumunta sa Ehipto ang mga kapatid ni Jose. Ika-42 kabanata. Nang malaman ni Jacob na may ipinagbibiling pagkain sa Ehipto, sinabi niya sa mga anak niyang lalaki, "Ano pa ang hinihintay ninyo? Nabalitaan ko na may ipinagbibili raw na pagkain sa Ehipto. Kaya pumunta kayo roon at bumili para hindi tayo mamatay sa gutom." Kaya lumakad ang 10 kapatid ni Jose sa Ehipto para bumili ng pagkain. Pero hindi ipinasama ni Jacob si Benjamin na nakababatang kapatid ni Jose dahil natatakot siya na baka may masamang mangyari sa kanya. Kaya pumunta ang mga anak ni Jacob sa Ehipto kasama ng mga taga-ibang lugar para bumili ng pagkain dahil laganap na ang taggutom sa buong Kanaan. Bilang gobernador ng Ehipto, tungkulin ni Jose na pagbilhan ng pagkain ang lahat ng tao. Kaya pagdating ng mga kapatid niya, yumukod sila kay Jose bilang paggalang sa kanya. Pagkakita ni Jose sa kanila, nakilala niya agad ang mga ito, pero siya ay hindi nila nakilala. Hindi lang siya nagpahalata na siya si Jose. Nagtanong siya sa kanila kung taga saan sila. Sumagot sila, "Taga Kanaan po kami, at pumunta po kami rito para bumili ng pagkain." Naalala agad ni Jose ang panaginip niya tungkol sa kanila, na naging dahilan kung bakit sila nagalit sa kanya. Kaya nagsalita siya ng masasakit na salita sa kanila, "Mga espiya kayo, pumunta kayo rito para tingnan kung ano ang kahinaan ng bansa namin." Sumagot sila, Hindi po kami espiya. Pumunta po kami rito para bumili ng pagkain. Magkakapatid po kaming lahat sa isang ama. At nagsasabi po kami ng totoo. Hindi po kami espiya." Pero sinabi ni Jose, "Hindi ako naniniwala. Pumunta kayo rito para tingnan kung ano ang kahinaan ng bansa namin." Sumagot sila, 12 po kaming magkakapatid, at isa lang po ang aming ama na naroon ngayon sa Kanaan. Ang bunso po namin ay naiwan sa kanya. Ang isa po naming kapatid ay wala na." Sinabi ni Jose, "Kagaya ng sinabi ko, mga espiya talaga kayo. Pero susubukan ko kayo kung totoo talaga ang mga sinasabi ninyo. Isinusumpa ko sa pangalan ng Faraon na hindi kayo makakaalis dito hanggat hindi ninyo maisasama ang bunsong kapatid nyo rito. Pauuwiin ang isa sa inyo para kunin ang kapatid ninyo. Ang maiiwan sa inyo'y ikukulong hanggang sa mapatunayan ninyo ang sinasabi ninyo. Dahil kung hindi, talagang mga espiya nga kayo." At ipinakulong niya ang mga ito sa loob ng 3 araw. Sa ikatlong araw, sinabi ni Jose sa kanila, "Iginagalang ko ang Diyos, kaya bibigyan ko pa kayo ng pagkakataong mabuhay kung susundin lang ninyo ang iniutos ko sa inyo. Kung nagsasabi kayo ng totoo, magpaiwan dito ang isa sa inyo, at makakauwi kayo, at makakapagdala kayo ng pagkain para sa nagugutom ninyong pamilya. Pagkatapos dalhin nyo rito ang bunsong kapatid ninyo, para mapatunayan ko na hindi kayo nagsisinungaling, at para hindi ko kayo ipapatay." At ginawa nila ito. Habang hindi pa sila nakakaalis, sinabi nila sa isa't isa, "Mananagot tayo sa ginawa natin sa kapatid natin. Nakita natin ang paghihirap niya nang nagmamakaawa siya sa atin, pero hindi natin siya kinaawaan. Kaya ito ang dahilan kung bakit dumating ang mga paghihirap na ito sa atin." Sinabi ni Reuben, "Hindi ba't sinabi ko sa inyo noon na huwag ninyo siyang saktan? Pero hindi kayo nakinig sa akin. Kaya sinisingil na tayo ngayon sa kanyang pagkamatay." Hindi nila alam na nauunawaan ni Jose ang usapan nila, dahil habang nakikipag-usap siya sa kanila, ay may tagapagpaliwanag siya. Lumayo muna si Jose sa kanila at umiyak. Pero hindi nagtagal. Bumalik siya at nakipag-usap sa kanila. Hiniwalay niya si Simeon sa kanila at ipinagapos sa kanilang harapan. Bumalik sa Kanaan ang mga kapatid ni Jose.
Pagkatapos, iniutos ni Jose na punuin ng pagkain ang mga sako ng kaniyang mga kapatid at ibalik sa mga sako nila ang kani-kanilang bayad at pabaunan sila ng kanilang mga pangangailangan sa kanilang paglalakbay. Nasunod lahat ang iniutos ni Jose. Isinakay agad ng mga kapatid ni Jose ang mga sako nila sa kanilang asno at umalis. Nang nagpalipas sila ng gabi sa isang lugar, isa sa kanila ang nagbukas ng sako niya para pakainin ang kanyang asno. Pagbukas niya, nakita niya roon ang perang ibinayad niya. Sumigaw siya sa kanyang mga kapatid, "Ibinalik ang ibinayad ko! Nandito sa sako ko!" Nanlupaypay silang lahat at kinabahan. Nagtanungan sila, "Ano kaya itong ginawa ng Diyos sa atin?" Pagdating nila sa Kanaan, sinabi nila sa kanilang amang si Jacob ang lahat ng nangyari sa kanila. Sinabi nila kay Jacob, "Pinagsalitaan po kami ng masasakit ng gobernador ng Ehipto at pinagbintangan ng mga espiya raw po kami. Pero sinagot po namin siya na hindi kami espiya at nagsasabi kami ng totoo. Sinabi rin po namin na 12 kaming magkakapatid at isa lang ang aming ama. Sinabi rin namin na ang isa naming kapatid ay patay na at ang aming bunsong kapatid ay kasama po ninyo rito sa Kanaan. Pero ito po ang sinabi niya sa amin, 'Susubukan ko kayo. Kung totoo ang sinasabi ninyo, magpaiwan dito ang isa sa inyo at umuwi kayo na may dalang pagkain para sa mga pamilya ninyong nagugutom. Pero dalhin ninyo rito ang bunsong kapatid ninyo para malaman ko na mga tapat kayong tao at hindi kayo espiya. Pagkatapos, ibabalik ko sa inyo ang kapatid ninyong si Simeon at papayagan ko kayo na pumaroot pa rito sa Ehipto.' Nang ibinuhos na nila ang laman ng kanilang mga sako, nakita nila roon sa mga sako nila ang perang ibinayad nila. Nang makita ito ng kanilang ama, kinabahan silang lahat. Sinabi ni Jacob sa kanila, "Gusto ba ninyong mawalan ako ng mga anak? Wala na si Jose, wala na si Simeon, at ngayon gusto naman ninyong kunin si Benjamin. Hirap na ako." Sinabi ni Reuben, "Ama, ako po ang bahala sa kanya. Patayin po ninyo ang 2 kong anak na lalaki, kung hindi ko po siya maibabalik sa inyo." Pero sumagot si Jacob, "Hindi ako papayag na isama ninyo ang anak ko. Namatay na ang kapatid niya at siya na lang ang naiwan. Baka may masama pang mangyari sa kanya sa daan. At sa katandaan kong ito, ikamamatay ko ang sobrang kalungkutan." The Book of Mark, chapter 16. 16 na kabanata. Muling nabuhay si Jesus. Makalipas ang araw ng pamamahinga, sina Maria na taga Magdala, Maria na ina ni Santiago, at Salome ay bumili ng pabango upang ipahid sa bangkay ni Jesus. Nang araw ng linggo, kasi sikat pa lang ng araw ay pumunta na sila sa libingan. Habang naglalakad sila, nagtatanungan sila kung sino ang mapapakiusapan nilang magpagulong ng bato na nakatakip sa pintuan ng libingan dahil napakalaki ng batong iyon. Pero pagdating nila roon, nakita nilang naigulong na sa tabi ang bato. Kaya pumasok sila sa libingan at nakita nila roon ang isang kabataang lalaking nakasuot ng puti na nakaupo sa gawing kanan. Takot na takot sila, pero sinabi ng lalaki sa kanila, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na taga Nazaret na ipinako sa krus. Wala na siya rito. Nabuhay siyang muli. Tingnan ninyo ang pinaglagyan ng bangkay niya." Pagkatapos sinabi ng lalaki sa kanila, "Lumakad na kayo. Sabihin ninyo sa mga tagasunod niya, lalo na kay Pedro, na mauuna siya sa inyo sa Galilea. Doon ninyo siya makikita gaya ng sinabi niya." Kaya lumabas sa libingan ng mga babae at tumakbo dahil sa matinding takot. Wala silang pinagsabihan dahil takot na takot sila. Maaga-maaga pa ng araw ng linggo nang nabuhay si Jesus. Una siyang nagpakita kay Maria na taga Magdala. Siya ang babaeng may 7 masasamang espiritu na pinalayas ni Jesus. Pinuntahan ni Maria ang mga tagasunod ni Jesus na nagluluksa at umiiyak. At ibinalita ang mga pangyayari. Pero hindi sila naniwala sa ibinalita niyang buhay si Jesus at nagpakita sa kanya. Pagkatapos noon, nagpakita rin si Jesus sa 2 pa niyang tagasunod
na naglalakad patungo sa bukid. Pero iba ang kanyang anyo. Kaya bumalik sa Jerusalem ang dalawang tagasunod at sinabi sa iba nilang kasamahan na nagpakita sa kanila si Jesus. Pero hindi rin naniwala ang mga ito. Nang bandang huli, nagpakita rin si Jesus sa 11 apostol niya habang kumakain ang mga ito. Pinagsabihan niya ang mga ito dahil sa kawalan nila ng pananampalataya at sa katigasan ng kanilang puso. Dahil hindi sila naniwala sa mga nakakita sa kanya matapos na muli siyang mabuhay. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ninyo ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang lahat ng sasampalataya at magpapabautismo ay maliligtas, ngunit ang hindi sasampalataya ay parurusahan. At ito ang mga palatandaang makikita sa mga taong sumasampalataya sa akin. Sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, magpapalaya sila ng masasamang espiritu. Magsasalita sila sa ibang mga wika. Kung dumampot man sila ng mga ahas o makainom ng anumang lason, ay hindi sila mapapahamak. At gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kanilang mga kamay." Ang pag-akyat ni Jesus sa langit. Pagkatapos magsalita ni Jesus sa kanila, iniakyat siya sa langit at umupo sa kanan ng Diyos. Pumunta naman ang mga tagasunod niya sa iba't ibang lugar at nangaral. Tinulungan sila ng Panginoon at pinatunayan niya ang ipinangangaral nila sa pamamagitan ng mga himala na kanilang ginagawa. The Holy Bible. Remember, the Word of God is alive. He is Jesus Christ. Read John 1 verse 1. Please like, subscribe, and comment. Thank you for listening, reading, and watching. God bless us all. Remember to read the next chapters tomorrow. See you there. Please share this video.